Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta, At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Tatlong aral mula sa pagbisita ng mga pantas sa Panginoong Hesus na maaari nating i-apply ngayong taon. Una, gabay. Sa lahat ng ating gagawin, maging matalino sa pagpili ng mga tao, bagay o pangyayari na gagabay sa atin patungo sa tagumpay, pangarap o sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo madistract at maligaw sa daan ng paglalakbay, gaya ng mga pantas na sinunod nila ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng tala papunta sa Panginoong Hesus. Ikalawa, dedication. Along the way, may struggle talaga. Ganun talaga kapag mayroon kang gustong ma-achieve sa buhay. Ngunit gaya ng mga pantas, hindi sila nagpatinag sa pagod at hirap dahil sa layo at kawalan ng katiyakan. Nagpatuloy pa rin sila at dahil doon, nagbunga ang kanilang sakripisyo. Ikatlo, laging sa Diyos ang papuri at pagsamba. Sa lahat ng gagawin, laging sa Diyos ibalik ang pagluwalhati. Mababasa natin na ang mga pantas ay hindi nagpunta ng walang dala para sa Panginoon. Sila ay nagregalo ng tatlong bagay na sumisimbolo ng buhay at misyon ni Jesus. Ang point dito, sa lahat ng tagumpay, huwag kalimutan ng Diyos. Hindi naman kailangang material. Maaaring paggawa ng mabuti sa iba o pag-testify sa kabutihan ng Diyos o anumang bagay na magbibigay karangalan sa Kanya. Sa huli, tayo naway maging tala rin sa iba papunta kay Jesus.